Walang sino man ang nag-akala na ang isang salo-salo para ipagdiwang ang pagkakapromote ng aking asawa bilang manager ay magiging isang gabi kung saan ang buong pamilya niya ay magpapanik sa pagtawag sa akin ng mahigit 80 beses. Ngunit ang hindi ko malilimutan ay hindi ang sunod-sunod na tunog ng telepono, kundi ang sandaling itinuro ng aking biyenan ang kanyang daliri sa mukha ng aking mga magulang at sumigaw sa harap ng maraming bisita. Masikip na ang bahay namin, magsipunta kayo sa kusina at doon kumain. Ang buong bahay na puno ng tao ay biglang natahimik. Ang aking mga magulang ay natigilan. Ang aking asawa ay yumuko, habang ako naman ay napangiti. Isang napakaliit na ngiti, ngunit ngiti ng isang taong nagpasya ng wakasan ang maraming taon ng pagtitiis. Hinawakan ko ang kamay ng aking mga magulang at diretsyong lumabas ng bahay ng aking biyenan sa gitna ng mga nagtatakang tingin ng kanilang buong angkan. Isang oras ang lumipas habang ang aking mga magulang ay nakaupo sa isang five-star hotel sa harap ng isang marangyang hapagkainan na hindi nila pinangarap kailanman. Sa bahay naman ng aking biyenan, ang mga ilaw ay nanatiling bukas. Magdamag ang telepono ay walang tigil sa pagtunog at ang mga iyak at sigaw ay umalingaungaw sa buong kabahayan. At mula sa sandaling iyon, nagsimula nilang maintindihan kung sino talaga ang taong hindi nila dapat kailanman ininsulto. Nang hapong iyon, matagal akong tumayo sa harap ng salamin. Ang bestidang suot ko ay hindi branded, ngunit bago. Pumili ako ng kulay na simple at hindi masyadong agaw pansin dahil alam ko ang aking lugar sa bahay na ito. Isang manugang na tinanggap, ngunit hindi kailanman tunay na pinahalagahan. Sa sala, malakas na umaalingaw-ngaw ang tawanan at kwentuhan. Mas marami ang tao sa bahay ng aking biyanan ngayon kaysa karaniwan. Nagdagdag ng mga mesa at upuan, ang mga mantel ay bagong-bago at kulay pula. At ang mga handa ay nakalatag sa buong unang palapag. Sa dingding ay may nakasabit na isang malaking pulang banner. Congratulations sa aming anak sa pagiging manager. Ang aking asawa, ang bida ng salo-salo, ay nakatayo sa gitna ng mga tao. Hawak ang baso ng alak at hindi maalis ang ngiti sa kanyang mga labi. Lahat ng bumabati sa kanya ay tinatanguan niya at lahat ng pumupuri sa kanya ay nginingitian niya. Pinagmasdan ko siya. Mula sa malayo, ang puso ko'y hindi masaya, hindi rin malungkot, kundi mayroong isang kakaibang pakiramdam ng kawalan na mahirap ipaliwanag. Bandang 5:00 ng hapon dumating ang aking mga magulang. Nakilala ko sila agad mula pa sa labas ng gate. Ang aking ama ay nakasuot ng luma ng polo na medyo kupas na sa may kuwelyo, maingat na pinlansya, ngunit hindi maitago ang pagiging simple. Ang aking ina naman ay nakasuot ng isang simpleng bestida. Ang buhok ay maayos na nakapusod at may dalang isang bayong ng mga prutas na galing sa probinsya, suha, dalandan at ilang piling na saging. Alam kong iyon na ang buong maibibigay ng aking mga magulang. Tumayo sila sa harap ng gate ng bahay ng aking biyenan, nag-aalangan na pumasok na parabang natatakot silang mapunta sa isang mundong hindi para sa kanila. Dali-dali akong lumabas para salubungin sila. "Naytay, pasok po kayo." Ngumiti ang aking ina at tumango habang ang aking ama ay bahagyang umubo para itago ang kanyang hiya. Pagpasok pa lang namin sa pinto, sumalubong na ang matalim na tingin ng aking biyenan. Kahit hindi siya magsalita, ramdam ko na. Ang tingin niya ay mula ulo hanggang paa sa aking mga magulang, huminto sa bayong ng prutas at saka ngumisi ng malamig. "Oh, ang aga ninyo namang dumating, mga balae." Ang boses niya ay hindi mataas, hindi galit, ngunit napakalamig na para akong kinilabutan. Magalang na sumagot ang aking ina. "Opo, para po makatulong kami kung may kailangan pa." Iwinasiwas ng aking biyenan ang kanyang kamay. "Huwag na masyado ng maraming tao, makakasikip lang kayo." Pagkasabi noon ay tumalikod siya, iniwan ang aking mga magulang na nakatayo sa gitna ng sala kung saan lahat ay bihis na bihis
at masayang nag-uusap. Hinila ko ng upuan ng aking mga magulang para makaupo sila sa isang sulok. Ngunit ilang sandali lang lumapit muli ang aking biyenan. Puno na ang mga mesa dito sa taas, sabi niya ng may diin. Para ito sa mga boss at sa mga kamag-anak namin. Sa kusina may bakanting lugar pa doon na lang kayo umupo para mas komportable. Natigilan ako. Ang kusina ang lugar kung saan nagluluto at dumadaan ang mga katulong iyon. Ang lugar na inilaan niya para sa aking mga magulang sa isang mahalagang araw na tulad nito. Lumingon ako sa aking asawa. Nakatayo siya roon, hawak ang baso ng alak, ang mga mata ay umiiwas. Walang pagtutol, walang pagtatanggol, sinabi lamang niya sa akin sa mahinang boses. Huwag ka nang gumawa ng eksena, maraming tao. Ang mga salitang iyon ay parang isang patalim, hindi matalas, ngunit napakalalim ng sugat na iniwan. Unang tumayo ang aking ama. Pilit siyang ngumiti. Ayos lang anak, kahit sa baba na lang kami. Hindi nagsalita ang aking ina, yumuko lamang siya. At niyakap ng mahigpit ang bayong ng prutas. At sumunod sa aking ama. Pinanood ko ang papalayong anino ng aking ama, ang nanginginig na kamay ng aking ina na nakakapit sa laylayan ng kanyang damit at tila may bumara sa aking lalamunan. Sa sandaling iyon napagtanto ko na kung hindi ako magsasalita ngayon, habang buhay na mananatiling taga-kusina ang aking mga magulang sa mata ng pamilya ng aking asawa. Nakatayo ako sa gitna ng maingay na sala, napapaligiran ng tunog ng mga nagtatagayang baso at mga pagbati. Ngunit ang tanging naririnig ko ay ang sinabi niya kanina, masikip na ang bahay namin. At sa sandaling iyon isang desisyon ang tahimik na nabuo sa aking isipan. Ang kusina ng aking biyenan ay nasa likuran, inihihiwalay sa sala ng isang lumang pintong kahoy na nangingitim na dahil sa usok ng langis sa loob ng maraming taon. Ito ay lugar lamang para sa mga nagluluto, para sa mga katulong na labas-masok, at hindi kailanman naging lugar para sa mga bisita. Ngunit ngayon doon inilagay ang aking mga magulang, na para bang sila ay mga sobra sa isang salo-salo, kung saan naroroon ang kanilang sariling anak. Mula sa sala, sumilip ako sa siwang ng pinto ng kusina. Tahimik na inilapag ng aking ama ang bayong ng prutas sa isang sulok at hinila ng upuan ang aking ina. Nakayo ko ang Kayo ko ang aking ina, ang dalawang kamay ay nakapatong sa kanyang mga hita, ang mga mata ay nakatingin sa malamig na sahig. Hindi sila nagreklamo, hindi nanisi, tahimik lamang na nagtiis na para bang sanay na silang magparaya sa iba habang buhay. Bawat pintig ng puso ko ay parang isang kirot. Ang ingay ng tagayan sa sala ay patuloy pa rin. May isang sumigaw. Congratulations sa ating batang manager, sana'y maging maganda ang iyong hinaharap. Nagtawanan sila at walang sino mang pumansin sa kusina sa likuran. Hanggang sa lumapit ang aking biyenan. Tumayo siya sa may pintuan ng kusina, nakahalukip-kip at malamig na tiningnan ang aking mga magulang mula ulo hanggang paa. Ang tingin na yon ay hindi nagtatanong, hindi rin estranghero, kundi purong pagmamata, walang pagtatago. Umurong kayo ng kaunti sa loob, sabi niya. Medyo may pagkainis ang boses, ngunit sapat na para marinig sa buong kusina. Nakaharang kayo sa daanan. Agad na tumayo ang aking ama at inurong ang upuan palapit sa mesa. Sumunod din ang aking ina na tila natataranta. Hindi ko na natiis. Mabilis akong naglakad papunta sa kusina. Masina nanay at tatay po. Bago ko pa matapos ang aking sasabihin, biglang humarap ang aking biyenan at biglang tumaas ang kanyang boses na umaling-aungaw sa buong bahay. Anong gusto mong sabihin? Masikip na ang bahay namin, ang daming tao. Doon na lang sa kusina kumain ang mga magulang mo. Anong masama doon? Ang mga salita niya ay parang kidlat na tumama sa akin. Kitang-kita ko ang panginginig ng kamay ng aking ina. Kinagat niya ang kanyang labi, ang mga luha ay nagbabadyang tumulo, ngunit pinipigilan niya. Ang aking ama naman ay natigilan, ang mukha ay namutla, at ang mga balikat ay tila lalong bumagsak. Sa paligid ilang kamag-anak ang lumingon. May mga nagkunwaring hindi narinig,
May mga sumulyap at agad na umiwas ng tingin. At may mga bahagyang ngumisi na parang nanonood ng isang eksenang walang kinalaman sa kanila. Lumingon ako sa aking asawa. Nakatayo siya hindi kalayuan. Hawak pa rin ang baso ng alak, ang mga mata ay umiiwas. Nang titigan ko siya, naghihintay ng kahit anong pagtatanggol. Kumunot lamang ang kanyang noo at sinabi sa mahinang boses, "Huwag mo nang palakihin masayang araw ngayon." Masayang araw. Napatawa ako sa aking lalamunan ngunit walang tunog na lumabas. Masayang araw para kanino? Para sa taong binabati at pinupuri o para sa mga taong nakaupo sa mga pangunahing mesa at kumakain ng masagana? Habang ang aking mga magulang ay itinaboy sa kusina na parang mga katulong, huminga ako ng malalim. Ang hangin ay napakabigat na, tila naririnig ko pa ang pag-ikot ng exhaust fan sa kisame ng kusina. Nakatayo pa rin doon na ang aking biyanan. Ang mga mata ay puno ng tagumpay na para bang kakatapos lang niyang magturo ng isang bagay na halata naman. At sa sandaling iyon, may isang bagay akong malinaw na naunawaan. Kung lulunukin ko ang galit na ito ngayon, habang buhay na ganito ang magiging trato sa aking mga magulang. Tiningnan ko muli ang aking mga magulang at saka ako tumingala at isang napakaliit na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Isang ngiti na kahit ako ay nagulat. Hindi ngiti ng pakikipag-ayos, hindi ngiti ng pagtitiis, kundi isang ngiti ng isang taong nagpasya nang tumayo para sa kanyang sarili. Ang hangin sa kusina ay tila bumigat, ang amoy ng mantika ng mainit na pagkain at ang ingay ng salo-salo sa labas. Lahat ay naghahalo at pakiramdam ko ay para akong nasa isang kulob na silid na nakakasakal. Nakatayo pa rin doon ang aking biyenan, nakahalukip-kip ang mga mata, ay puno ng pagwawagi. Sigurado siyang tulad ng dati. Tatahimik ako, magtitiis at lulunukin ang aking mga luha para matapos na ang gulo. Ngunit sa pagkakataong ito nagkamali siya. Yumuko ako at hinawakan ang kamay ng aking ina. Ang kamay na iyon ay payat at magaspang dahil sa habambuhay na pagtatrabaho. Nang hawakan ko ito, nagulat ang aking ina at lumingon sa akin, ang mga mata ay puno ng pag-aalala. "Hayaan mo na anak, ayos lang." Mabilis ding nagsalita ang aking ama. "Kahit saan naman pwedeng kumain anak, huwag mo nang hayaang may masabi pa ang iba." Tiningnan ko ang aking mga magulang at isang matinding awa ang bumalot sa aking puso. Buong buhay nila nabuhay sila para sa kanilang mga anak. Buong buhay nila natakot silang makaabala sa iba. At ngayon sa harap ko mismo, sila iniinsulto, ngunit ang iniisip pa rin nila ay ang kapayapaan para sa kanilang anak. Hinigpitan ko ang hawak sa kamay ng aking ina. "Nay, Tay," sabi ko ng dahan-dahan, bawat salita ay malinaw, "hindi na po tayo kakain dito ngayon." Ang sinabi ko ay hindi malakas ngunit sapat na para marinig ng ilang malapit. Isang kamag-anak ang lumingon at ang tawanan sa sala ay unti-unting humina. Natigilan ang aking biyenan at kumunot ang noo. "Anong sabi mo?" Tumayo ako ng tuwid, hawak ang kamay ng aking mga magulang at lumabas mula sa kusina. Sa sandaling iyon tila bumagal ang lahat sa sala. Ang mga tagayan ay tumigil, ang kwentuhan ay humina. At lahat ng mata, mga matang nag-uusisa, nagsusuri at nag-aabang ng drama, ay napunta sa amin. Nang makita ako ng aking asawa, napapalabas agad na nagbago ang kanyang mukha. Dali-dali siyang lumapit at bumulong. "Anong ginagawa mo? Kung may problema, pag-usapan natin ng maayos. Huwag mo akong ipahiya sa harap ng lahat." Tiningnan ko siya, tinitigan ko ng mabuti ang lalaking tinawag kong asawa sa loob ng maraming taon. Ang lalaking kapupuri pa lang bilang manager, ang lalaking kapupuri pa lang sa mga tagayan, at ang lalaking nanahimik lang kanina nang itaboy sa kusina ang aking mga magulang. Mapahiya. Tanong ko, pabalik ang boses ko ay kalmado sa isang kakaibang paraan. Nang itaboy sa kusina ang mga magulang ko, hindi ka napahiya. Natigilan siya. Bago pa siya makasagot, sumigaw na ang aking biyanan. "Ano na namang eksena ito, Lenny?
Ang dami-daming bisita, kung gusto mong umalis mamaya na, huwag kang gumawa ng gulo dito. Lumingon ako sa kanya at sa pagkakataong ito hindi ko na iniwasan ang kanyang tingin. Huwag po kayong mag-alala, tita. Sabi ko, ang boses ko'y hindi mataas o mababa, ngunit malinaw na umaling-awngaw sa tahimik na paligid. Hindi po ako gagawa ng gulo. Dadalhin ko lang po ang mga magulang ko para kumain sa isang lugar kung saan sila ay pauupuin ng maayos. Isang mahinang bulungan ang narinig mula sa likuran. May isang bumulong, "Naku, aalis talaga." May isa namang umiling, "Anong klasing manugang yan, bastos?" Wala akong pakialam. Yumuko ako, kinuha ang bayong ng prutas mula sa sulok at ibinigay sa aking ama. "Tay, pakihawak po muna." Saka ko inakay ang aking ina at dinala siya palabas ng pinto. Ang aking mga magulang ay nag-aalangan, ang mga hakbang nila ay mabagal. "Anak, wag na." Bumulong ako sapat lang para marinig nilang dalawa. "Ako na po ang bahala ngayon." Nang bumukas ang pinto ng bahay ng aking biyenan at pumasok ang liwanag mula sa labas, narinig ko sa aking likuran ang galit na boses ng aking biyenan. "Kapag lumabas ka sa pintong yan, huwag ka nang babalik." Huminto ako sandali, hindi lumingon, ngumiti lamang. Dahil alam kong hindi ako ang tatawag. Isinara ang pinto sa aming likuran, hindi ito gumawa ng malakas na ingay, ngunit sa aking puso para itong nagsara sa isang mahabang kabanata ng pagtitiis. Sa labas, papalubog na ang araw. Ang kalsada sa harap ng bahay ay abala pa rin sa mga sasakyan. Ang dilaw na ilaw ng mga poste ay nagbibigay liwanag sa daan at mas malamig ang hangin kaysa sa loob ng bahay. Ngunit ang aking mga magulang ay mabagal pa ring maglakad, tila nahihiya na parang may ginawa silang mali. Huminto ang aking ama, lumingon sa paligid at bumulong. "Saan tayo pupunta ngayon, anak?" Hinila ako ng aking ina sa kamay, puno ng pag-aalala. "Baka mas mabuting umuwi na lang muna tayo sa apartment, anak. Bukas na natin pag-usapan. Baka kung ano pa ang isipin ng mga tao sa'yo." Tiningnan ko ang aking mga magulang, ang dalawang taong simple, sanay magparaya at sanay magtiis, hanggang sa ang pagmamaliit sa kanila ay naging normal na. Ngumiti ako, ngunit ang boses ko ay matatag. "Hindi po tayo uuwi. Ililibre ko po kayo ng hapunan ngayon." Nagtaka ang aking ama. "Saan naman?" Hindi ako sumagot agad. Kinuha ko ang aking cellphone. Kalmado ang aking mga kamay, taliwas sa iniisip ng aking mga magulang. Binuksan ko ang aking contacts, dinaanan ang ilang pangalan, at huminto sa isang numero na simple lang ang pagkakasave. Tinawagan ko ito. Wala pang 2 ring, sumagot na ang nasa kabilang linya. "Yes, ma'am." Ang boses ng lalaki ay bata at magalang, halatang hindi isang ordinaryong waiter. "Ngayong gabi," sabi ko ng maikli, "paki-prepare ng isang private room para sa 3 tao. Peak hours po ngayon." Sandaling natahimik ang nasa kabilang linya, ngunit agad ding sumagot. "Opo ma'am, aayusin ko po agad." "Gaano po kayo katagal bago makarating?" 30 minuto. "Opo ma'am, handa na po ang VIP room." Ibinaba ko ang tawag. Nakatingin sa akin ang aking mga magulang, puno ng pagtataka. "Sinong tinawagan mo, anak?" tanong ng aking ina. Inakay ko siya at naging malumanay ang aking boses. "Malalaman niyo po mamaya." Sumakay kami ng taxi. Umandar ang sasakyan, iniwan sa likuran ang maliwanag na bahay kung saan nagpapatuloy pa rin ang salo-salo. Kung saan ang mga taong kakatapos lang magtagay ay iniisip na hindi ako lalayo pa sa pintong iyon. Walang nagsasalita sa loob ng sasakyan. Nakatitig ang aking ama sa bintana, ang mga ilaw ng lungsod ay mabilis na dumadaan sa kanyang mukha. Ang aking ina naman ay mahigpit na nakahawak sa aking kamay na para bang natatakot siyang may gagawin akong hindi ko kaya. Huminto ang taxi sa harap ng isang malaking gusali. Ang harapan nito ay nagniningning sa mga ilaw at malinaw na nakasulat ang pangalan nito sa itaas. Napatingala ang aking ama, natigilan. "Dito, Betty." Nanlaki ang mga mata ng aking ina, nanginginig ang boses. "Anak, 5-star hotel to."
Nagbayad ako ng taxi, inalalayan ng aking ina na bumaba at ngumiti. Opo, dito po tayo kakain. Nag-aalangan ang aking mga magulang sa harap ng salamin na pinto kung saan sa loob ay isang marangyang lugar. Ang mga staff ay nakasuot ng formal na damit at ang mga customer ay mukhang disente. Sigurado ka ba, anak? Tanong muli ng aking ama na para bang hindi makapaniwala sa nakikita. Umiling ako. Sakto namang bumukas ang pinto. Isang lalaking nakaitim na suit ang mabilis na lumapit at yumuko ng magalang. Dumating na po pala kayo, ma'am. Handa na po ang inyong kwarto. Dito po kayo, ma'am, at kayo po, sir at ma'am. Dahil sa paraan ng pagtawag niya sa akin, natigilan ang aking mga magulang. Lumingon ang aking ina sa akin, ang mga mata ay puno ng takot at pagtataka. Bakit, ma'am, ang tawag nila sa'yo? Ngumiti lang ako, hinawakan ang kanilang mga kamay at pumasok sa loob. Sa labas nagsimulang mag-vibrate ang cellphone sa aking bulsa. Isang tawag at isa pa. Hindi ko sinagot dahil alam kong sa bahay ng aking biyenan, nagsisimula pa lang ang gulo. Isinara ang pinto ng private room, hiwalay sa maingay na paligid ng hotel. Sa loob ang dilaw na ilaw ay nagbibigay ng malumanay na liwanag sa isang bilog na mesa na may puting mantel. Nakahanda na sa mesa ang tubig, mga nakatuping napkin, bawat detalye ay napakaayos na kaya't ang aking mga magulang ay nakatayo lang, hindi magawang umupo agad. Lumingon-lingon ang aking ina at bumulong, "Anak, napakamahal dito. Baka pwedeng kaunti lang ang order-in natin." Tumango rin ang aking ama. "Kumain lang tayo ng kaunti tapos umuwi na tayo, anak. Kahit ano naman kakainin namin." Hinila ko ang upuan para sa kanila at ngumiti. "Ngayong gabi kumain po kayo ng kumain. Ako na po ang bahala sa bayarin." Nag-aalangan ang aking ina. "Lalo mo akong pinag-aalala, anak." Hindi na ako nagpaliwanag pa. Dahan-dahan kong nilagyan ng tubig ang kanilang mga baso at umupo sa tapat nila. Ang aking kilos ay kalmado na, para bang ito ay isang ordinaryong hapunan lamang. Pumasok ang isang waiter, yumuko ng magalang. "Ma'am, heto po ang menu. Gusto niyo po ba yung dati o ipapaluto ko po sa chef ang mga pagkaing bagay sa inyo?" Nagkatinginan ang aking mga magulang, litong-lito. Agad akong sumagot. "Pakipili na lang po ng mga pagkaing madaling kainin, hindi masyadong mamantika at para sa mga senior." "Opo, ma'am." Umalis ang waiter, iniwan ang aking mga magulang na nakaupo ng tahimik. Tiningnan ako ng aking ina, ang mga mata ay puno ng pagtataka. "Bakit parang sanay ka nang kausapin sila?" Ngumiti ako ng bahagya. "Pagkatapos po nating kumain, ikukwento ko sa inyo." Inihain ang mga pagkain ng isa-isa, napakaganda ng pagkakapresenta na napasabi ang aking ama. Nakakahiya namang kainin ito sa sobrang ganda ng pagkakaayos. Ngunit nang tikman nila, dahan-dahang tumango ang aking ina. Masarap at hindi nakakaumay. Pinanood ko sila at gumaan ng kaunti ang aking pakiramdam. Kahit sa sandaling ito lang, ang aking mga magulang ay nakaupo at kumakain ng maayos. Walang nagtataboy at walang nagmamaliit. Sakto namang nag-vibrate ang cellphone sa aking bulsa. Isang beses, isa pa, at sunod-sunod na. Sinilip ko ang screen, pangalan ng aking asawa ang lumabas. Itinabingi ko ang cellphone sa mesa. Wala pang isang minuto, umilaw na naman ito. Ngayon, ang aking biyenan naman. At sunod, isang kamag-anak nila. Hindi ko sinagot. Napansin ito ng aking ama at nagtanong, "May problema ba, anak?" Umiling ako. Wala naman pong importante. Ngunit ayaw tumigil ng telepono. Nag-vibrate at umilaw muli. Tiningnan ako ng aking ina, nag-aalala. "Baka sagutin mo na, anak, sunod-sunod ang tawag, baka may nangyari." Kalmado pa rin ako. "Kung importante po talaga, tatawag sila ng maayos. Sa ngayon, kumain po muna tayo." Sinabi ko yon, ngunit alam ko sa aking sarili na sa bahay ng aking biyenan iba na ang sitwasyon. Maaaring natigil na ang salo-salo, maaaring kinukulit na ang aking asawa, at maaaring nagsisimula ng
hindi mapakali ang aking biyenan. Ang isang taong sanay mag-utos kapag biglang hindi pinansin ay hindi mananatiling kalmado ng matagal. Nag-vibrate pa ng ilang beses ang cellphone bago ito tumahimik. Uminom ako ng tubig, tiningnan ang aking mga magulang na mas masarap na ang kain ngayon at naisip ko isang oras pa. Ang mga tawag na iyon ay hindi na magiging paninisi, kundi magiging pakiusap. Wala pang 10 minuto matapos kong isara ang pinto sa aking likuran, nagbago na ang lahat sa bahay ng aking biyenan. Ang handa para sa pagdiriwang ng pagkakapromote ay nakahain pa rin, mainit pa ang pagkain at hindi pa ubos ang alak sa mga baso. Ngunit ang masayang tawanan ay humina na. Ang mga kwentuhan ay naputol at ang mga mata ng lahat ay nagsimulang tumingin sa pinto kung saan ako lumabas kasama ang aking mga magulang. Nakatayo ang aking asawa sa gitna ng sala. Hawak ang cellphone at unti-unting namumutla sa bawat tawag na hindi sinasagot. Tinawagan niya ako sa ika-10 beses, ngunit wala pa ring sumasagot. Lumapit ang isang kamag-anak at bumulong. Umalis ba talaga ang asawa mo? Tumango ang aking asawa, pilit na pinapanatiling normal ang kanyang boses. Nagtatampo lang siguro, babalik din yon mamaya. Ngunit kahit siya ay hindi naniniwala sa kanyang sinabi. Nakaupo ang aking biyenan sa pangunahing upuan, ang muka ay madilim. Malakas niyang ibinagsak ang baso sa mesa na lumikha ng isang matunog na kalabog. Anong klaseng manugang yan, bastos? Sabi niya, hindi maitago ang inis. Iniwan ang salo-salo at isinama pa ang mga magulang niya. Hindi marunong mahiya. Sumang-ayon ang isang tiyahin. Sa panahon ngayon, masyadong binibigyan ng luho ang mga babae kaya nagiging suwail. Kailangang turuan ng leksyon. Ngunit may ilang mga mata na nagsimulang magbago ng tingin. Isang tiyuhin na nakaupo malapit sa pinto ang kumunot ang noo. Pero sa totoo lang, sino ba naman ang hindi magagalit kung itataboy mo sa kusina ang mga magulang niya sa harap ng maraming tao? Ang mga salitang iyon ay parang isang maliit na tinik. Agad na lumingon ang aking biyenan. Anong ibig mong sabihin, bahay ko to? Ako ang mag-aayos kung saan sila uupo. May mali ba doon? Hindi sumagot ang tiyuhin, umiling lamang. Sakto namang tumunog ang cellphone ng aking biyenan. Tiningnan niya ang screen at kumunot ang noo. Hindi kilalang numero. Sinagot niya ito. Ang boses ay may inis pa rin. Hello, sino to? May sinabi ang nasa kabilang linya at ilang segundo lang biglang nagbago ang mukha ng aking biyenan. Ang kamay niyang may hawak ng cellphone ay nanginginig. Ano, pakiulit nga? Tanong niya, ang boses ay bumaba na wala na ang pagiging arogante. Unti-unting natahimik ang buong sala. Lumapit ang aking asawa. Anong nangyari? Sumenyas ang aking biyenan na manahimik, ang mga mata ay nakatutok sa cellphone. Imposible, baka nagkakamali ka lang, sabi niya ng mabilis. Bakit naman madadamay ang araw na to? Ibinaba niya ang tawag at sa isang iglap napaupo siya sa silya na parang naubusan ng lakas. Anong problema ba? Tanong muli ng aking asawa, ang boses ay nagmamadali na. Tiningnan siya ng aking biyenan at sa unang pagkakataon, kitang-kita sa kanyang mga mata ang pagkalito. Tumawag ang taga-bangko, may problema raw sa mga dokumento, kailangan daw i-verify agad. Anong problema? Kumunot ang noo ng aking asawa. Maayos naman ang papeles ng kumpanya natin. Humiling ang aking biyenan. Hindi nila sinabi ng malinaw, basta't may kinalaman daw sa isang taong nasa likod ng lahat. Agad na nagbago ang bunwigi sa sala. Ilang bisita ang nagsimulang magbulungan. May mga tumayo at nagdahilang maagang uuwi. May mga pasimpleng tumitingin sa kanilang relo. Halatang hindi na komportable. Kinuha ng aking asawa ang kanyang cellphone at tinawagan ang kanyang subordinate. Matagal bago may sumagot. Hello, ako to. May problema ba sa opisina? Maikli lang ang sinabi ng nasa kabilang linya. Natigilan ang aking asawa. Anong sabi mo? Tanong niya pabalik, ang boses ay tumaas. Pinapatigil daw muna ang pagpirma sa kontrata. Ibinaba niya ang tawag at lumingon sa kanyang ina.
Masabi nila ilang partners daw ang biglang nagpospone ng kontrata nang walang dahilan. Napalunok ang aking biyenan. Tumingin siya sa paligid ng silid na dati napakasaya ngunit ngayon ay puro na lang mga nag-aalala at nagmamasid na muka. At sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, bigla niyang naalala ang isang maliit na bagay na hindi niya pinapansin noon. Ang kanyang manugang mula, simula hanggang wakas, ay hindi sumagot ng pabalang ngumiti lamang at umalis. Nanginginig niyang kinuha ang kanyang cellphone at tinawagan ako. Walang sumasagot. Gabi na, at ang mga ilaw sa bahay ng aking biyenan ay bukas pa rin ngunit wala nang sino man ang may ganang magtagay pa. Ang mga pagkain ay unti-unting lumalamig, at ang alak sa mga baso ay hindi na ginalaw. Ang iba ay nagdahilang maagang umuwi, ang iba naman ay hindi mapakalihalata sa kanilang muka ang pag-aalala. Napaupo ang aking asawa sa sofa, hawak ang cellphone. Kakatapos lang niya ng isang tawag at agad na tinawagan muli ang numero ko. Walang sumasagot. Tiningnan niya ang call history. 15 tawag, 20 tawag, 30 tawag. Walang kahit isang sagot. Ang aking biyenan ay pabalik-balik sa sala. Ang kanyang mga hakbang ay mas mabilis kaysa dati. Hindi na siya nakaupo para mag-utos o manisi. Ang kanyang muka ay namumutla, ang mga labi ay mahigpit na nakatikom. Tawagan mo ulit siya. Sabi niya, ang boses ay hindi na galit kundi nagmamadali. Tawagan mo hanggang sa sumagot. Tumawag muli ang aking asawa at muli. Nang umabot na sa 50 ang missed calls, nagsimula na siyang mataranta. Ma, sabi niya, nanginginig ang boses. Hindi niya kailanman pinapatay ang cellphone niya. Nang ganito. Dahil sa sinabi niya, natigilan ang aking biyenan. Bigla niyang naalala mula nang pumasok ako sa bahay na ito, hindi ako sumigaw, hindi ako nakipagtalo, at hindi ako gumawa ng kahit anong gulo. Ngunit ngayon umalis ako ng walang sabi-sabi. Walang luha, walang pagpigil at hindi lumingon. Tumunog muli ang cellphone ng aking biyenan. Nagulat siya ngunit hindi ako ang tumatawag, kundi isang malapit na kamag-anak. Ate, tumawag sa akin ang partner natin, tinatanong kung anong nangyayari. Sabi nila, pinag-aaralan daw nilang muli ang kontrata sa atin. Napaupo ang aking biyenan. Pinag-aaralan ang ano? Tanong niya. Hindi ko rin alam, sagot ng nasa kabilang linya. Basta't may utos daw mula sa itaas. Sinong itaas na iyan? Sigaw niya gaya ng dati. Ngunit ang sagot na natanggap niya ay nagpatigil sa kanya. Hindi natin basta-basta makakalaban ng itaas na yan, ate. Nalaglag ang cellphone mula sa kamay ng aking biyenan. Isang kamag-anak ang nakakita at nagtanong, may malaki bang problema? Napalunok ang aking biyenan at umiling. Hindi ko pa alam, hindi ko pa alam. Ngunit sa kanyang puso isang takot na hindi niya pa naramdaman noon ang nagsimulang umusbong. Sa puntong ito halos 80 na ang tawag ng aking asawa. Tinitingnan niya ang numero sa screen habang nanginginig ang kanyang mga kamay. Posible kayang hindi siya kasing simple ng inaakala natin. Ang tanong na iyon ay mahina ngunit sa tahimik na silid malinaw itong narinig. Hindi sumigaw o nagalit ang aking biyenan. Matagal siyang nanahimik at saka kinuha ang kanyang cellphone at tinawagan muli ang numero ko. Sa pagkakataong ito ang kanyang boses ay hindi na mataas. Nang hindi pa rin ako sumagot, nag-iwan siya ng isang voice message. Ang boses ay halatang nanginginig. Anak, bumalik ka na, mag-usap tayo. Kung ano man yan, ayusin natin ng dahan-dahan. Nakikiusap ako sa'yo. Pagkatapos ipadala iyon, natulala siya. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, naunawaan niya ang isang nakakatakot na bagay. May mga taong kapag sila'y tahimik na tumalikod, doon mo lang malalaman na nagkamali ka ng taong ininsulto. Halos tapos na ang hapunan. Sumandal ang aking ama sa upuan at huminga ng maluwag, isang bagay na bihira kong makita sa kanya. Ang aking ina naman ay hindi na palingon-lingon
na parang nag-aalala sa halip ay maayos na nakaupo maingat na kumukuha ng pagkain na para bang natatakot siyang may matapon. Tiningnan ko sila at gumaan ang aking pakiramdam. Kahit ngayong gabi lang payapa sila. Kinuha ko ang aking cellphone, umilaw ang screen. 80 missed calls. Halos lahat ay mula sa aking asawa. May ilan mula sa aking biyenan, mga kamag-anak at mga hindi kilalang numero. Hindi ako nagulat. Ibinaba ko ang cellphone sa mesa nakataob. Napansin ito ng aking ina at nagtanong, "Ang dami nilang tawag. Hindi mo ba talaga sasagutin?" Ngumiti ako, ang boses ko'y malumanay. "Hindi pa po ngayon, Nay." Sakto namang nag-vibrate muli ang cellphone. Sa pagkakataong ito, hindi ko na itinaob. Tiningnan ko ang pangalan sa screen, isang napakaikling pangalan. Tumayo ako. Sasagutin ko lang po itong tawag. Lumabas ako sa maliit na balkonahe sa labas ng private room. Ang hangin ng gabi ay malumanay, may dalang amoy ng bulaklak mula sa kung saan sa hotel. Sinagot ko ang tawag. "Hello po." Mula sa kabilang linya, narinig ko ang boses ng isang nasa katanghaliang gulang na lalaki, malalim at kalmado. "Ayos lang ba kayo dyan?" Sumagot ako ng diretsahan. "Ayos lang po. Lahat ay nangyayari ayon sa plano." Natahimik siya ng ilang segundo at saka nagsalita. Nagsisimula na silang magkagulo. Sunod-sunod na ang tawag ng bangko at itinigil na ng mga partner ang usapan. Sabi ko. "Hanggang saan mo gustong dalhin ito?" ng tanong ng lalaki. Tiningnan ko sa salamin ang aking mga magulang na nag-uusap ng mahina. Nakangiti ang aking ina, isang bihirang ngiti. Dahan-dahan akong nagsalita. Hindi pa kailangang palakihin. Kailangan lang nilang maintindihan na ang lahat ng mayroon sila ay hindi nila basta-basta magagamit para sa kahit anong gusto nila. "Sige," sagot ng nasa kabilang linya. "Kapag kailangan mo, tumawag ka lang." Ibinaba ko ang tawag. Hindi na kailangan ng maraming salita. Bumalik ako sa loob. Tumingala ang aking ama. "Sinong tumawag, anak?" Umupo ako. "Isang kakilala lang po." Matagal akong tiningnan ng aking ina at saka nagtanong ng isang bagay na kanina pa niya gustong itanong. "Ano ba talaga ang ginagawa mo, anak?" Natahimik ako sandali at saka nagsalita sapat lang para marinig nilang dalawa. "Wala po akong ginagawang masama, Nay. Sinisigurado ko lang na hindi na nila mamaliitin ang mga magulang ko." Tiningnan ako ng aking ama, ang mga mata ay puno ng pag-aalala at pagmamalaki. Ngunit hindi na siya nagtanong pa. Nag-vibrate muli ang aking cellphone, isang text message naman. Sinilip ko ang voice message mula sa aking biyenan. Ang boses niya ay nanginginig. "Anak, alam kong mali ang sinabi ko. Umuwi ka na, mag-usap tayo." Hindi ko ito binuksan. Ipinatay ko ang screen dahil alam kong tatawag pa sila ngayong gabi. At sa susunod na pagharap ko sa kanila, hindi na ako ang manugang na nakatayo sa kusina. Matagal nang tapos ang hapunan. Naghain ang waiter ng mainit na tsaa. Dahan-dahang inilapag sa mesa at tahimik na umalis. Magkatabing nakaupo ang aking mga magulang, nag-uusap tungkol sa mga kinain nila na para bang walang nangyaring gulo. Tiningnan ko ang relo, halos 10:00 na ng gabi. Muling nag-vibrate ang cellphone sa aking kamay. Sa pagkakataong ito, hindi ko na ito pinatay. Pangalan ng aking asawa ang nasa screen kasama ang numerong 83 missed calls. Tumayo ako. "Sasagutin ko lang po ito." Lumayo ako sa mesa at tumayo sa tabi ng salamin na bintana nakatingin sa parking lot sa ibaba. Ang mga ilaw ng sasakyan ay kumikinang na parang mga basag na salamin. Sinagot ko ang tawag. "Hello," ng isang maikling salita. Ngunit sa kabilang linya, tila gumuho ang mundo ng aking asawa. "Nasaan ka?" tanong niya, ang boses ay paos. "Bakit hindi mo sinasagot ang mga tawag ko? Alam mo bang nagkakagulo na dito sa bahay?" Natahimik ako ng ilang segundo at saka nagtanong ng kalmado. "Hinahanap mo ba ako dahil nag-aalala ka sa akin o dahil may problema sa inyo?" Natigilan siya. "Anong sinasabi mo, Nabini?"
Sabi niya litong-lito. Asawa mo ako, natural lang na mag-alala ako sa'yo. Ngumiti ako ng bahagya. Isang napakaliit na tawa, ngunit malamig. Kung nag-aalala ka sa akin, sabi ko ng dahan-dahan, hindi ka sana nanahimik noong sinabihan ng nanay mo ang mga magulang ko na sa kusina kumain. Sa kabilang linya, wala nang sigaw, tanging mabigat na paghinga. Maraming tao noon hindi ko inakalang aabot sa ganito. Sabi niya ang boses ay nanghihina. Anong ganito? Tanong ko. Ang pagpospona ng mga kontrata o ang sunod-sunod na tawag ng bangko. Natigilan siya. Alam mo na ang lahat. Sa tingin mo bakit ko alam? Tanong ko pabalik. Natahimik siya at saka bumaba ang kanyang boses. Halos nagmamakaawa. Umuwi ka na, mag-usap tayo. Nag-aalala na rin si mama. Tumigil ka na. Putol ko sa kanya, ang boses ko ay hindi mataas ngunit matatag. Hindi ako uuwi lalo na para humingi ng tawad. Pero pinalalaki mo na ang lahat. Ang trabaho ko, ang posisyon kong ito, hindi ito biro. Tiningnan ko ang aking mga kamay matatag. Alam mo ba? Sabi ko bawat salita ay malinaw. Hindi ko kailanman inisip na sirain ang trabaho mo. Pero hindi ko rin inakala na ganyan pala karupok ang posisyon mo. Isang mahabang katahimikan. Sa kabilang linya narinig ko siyang lumunok. Sino ka ba talaga? Tanong niya halos pabulong. Hindi ako sumagot ng diretsahan. Sinabi ko lang ng mahina. Isang bagay lang ang kailangan mong tandaan. Ang lahat ng mayroon ka ngayon ay hindi mo pwedeng gamitin para maliitin ang mga magulang ko. Pagkasabi noon, ibinaba ko ang tawag. Hindi ko na siya binigyan ng pagkakataong magsalita pa. Bumalik ako sa mesa. Tiningnan ako ng aking ina, hindi nagtanong ngunit tumanguna para bang naiintindihan na niya. Umupo ako at uminom ng tsaa. Payapa ang aking puso dahil alam ko mula sa sandaling ito hindi na ako ang matataranta. Katatapos lang ng tawag at nakatayo pa rin ang aking asawa sa gitna ng sala. Hawak ang cellphone. Walang nangahas magsalita. Nakaupo ang aking biyenan sa silya, magkadikit ang kanyang mga kamay. Hindi na siya pabalik-balik, hindi na sumisigaw at wala nang sinasabing paninisi. Sa kanyang muka, sa unang pagkakataon nakita ko ang isang kakaibang emosyon, takot na mawala ang lahat. Unang nagsalita ang aking asawa, ang boses ay paos. Sabi niya hindi raw siya uuwi. Hindi agad sumagot ang aking biyenan. Tumingin siya sa makintab na sahig kung saan kanina lang ay puno ng tawanan. Hindi na nila alam kung kailan natapos ang salo-salo, basta't ngayon nakakatakot ang katahimikan sa bahay. May sinabi ka pa ba sa kanya? Tanong niya, ang boses ay hindi na mataas. Sinabi ko na po yung sagot ng aking asawa. Pero iba na siya, ma. Hindi na parang nagtatampo lang. Pumikit ang aking biyenan. Isang malapit na kamag-anak ang nagsalita. Baka mas mabuting puntahan natin ang mga balae at humingi ng tawad. Sobra naman talaga ang nangyari kanina. Kung ilang oras lang ang nakalipas, siguradong tatanggihan ito ng aking biyenan. Ngunit ngayon hindi siya tumutol. Huminga lamang siya ng malalim. Ang paghingi ng tawad baka hindi na ganoon kasimple. Nagkatinginan sila. Anong ibig mong sabihin, ate? Tanong ng tiyahin. Nag-alinlangan sandali ang aking biyenan at saka nagsalita. Kanina may binanggit na pangalan ang taga-bangko. Isang pangalan na hindi ko inakalang maririnig ko ulit. Natahimik ang lahat. Tumingala ang aking asawa. Anong pangalan, ma? Napalunok ang aking biyenan, ang boses ay halos pabulong. Tinanong nila kung may connection daw ba ang asawa mo sa taong tumulong sa kumpanya natin ilang taon na ang nakalipas. Tila tumigil ang mundo. Natigilan ang aking asawa. Ang taong tumulong sa kumpanya, isang matandang tiyuhin. Ang kumunot ang noo. Anong sinasabi mo? Hindi ba't matagal nang tapos ang usapang yan? Minulat ng aking biyenan ang kanyang mga mata, puno ng pag-aalala. Dahil akala ko'y tapos na, kaya ako naging kampante. Lumingon siya sa kanyang anak. Naaalala mo ba noong muntik nang malugi ang kumpanya
Noong hindi ka pa manager, baon tayo sa utang at hinahabol na tayo ng bangko. Tumango ang aking asawa. Paano ko naman makakalimutan yon kung hindi dahil sa taong naggaranti sa atin bumagsak na sana ang kumpanya? Pero alam mo ba kung sino siya? Tanong ng kanyang ina. Umiling siya. Hindi siya nagpakita, pumirma lang sa mga papeles at pagkatapos ay nawala. Ngumiti ang aking biyenan ng pilit. Tama. At ang taga-bangko, tinanong ako kanina kung may connection daw ba ang manugang ko sa kanila. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa silid. Isang kamag-anak ang nagsabi. Imposible, mukha namang ordinaryo lang ang asawa niya. Dahil nga ordinaryo, sabi ng aking biyena, nanginginig ang boses, kaya hindi ko pinansin. Napaupo ang aking asawa at sa kanyang isipan unti-unting nabubuo ang lahat. Ang aking kalmadong kilos, ang ngiti ko nang umalis, ang tawag mula sa bangko, ang pag-atras ng mga partner. At ang huli kong sinabi sa telepono, bumulong siya kung siya nga. Tiningnan ng aking biyenan ang kanyang anak at sa unang pagkakataon, hindi na siya nangahas na sumigaw. Bukas, sabi niya, hanapin mo kung nasaan siya. Hindi para utusan, hindi para sisihin, kundi para makipag-usap ng maayos. Huminto siya sandali at saka nagpatuloy, ang boses ay halos mabasag. Dahil kung nagkamali talaga tayo ng taong ininsulto, hindi lang isang salo-salo ang mawawala sa atin. Sa ibang lugar sa tahimik na silid ng isang 5-star hotel, nilagyan ko pa ng tsaa ang aking mga magulang. Sa labas nagsisimula pa lang ang bagyo habang ako naman ay alam na ang kanilang haharapin ay simula pa lang ng katotohanan. Kinaumagahan, maaga akong nagising. Ang sikat ng araw ay tumatagos sa manipis na kurtina, nagbibigay liwanag sa maluwag ngunit tahimik na silid. Tulog pa ang aking mga magulang. Nakatagilid ang aking ina, ang isang kamay ay nasa kanyang dibdib, ang paghinga ay payapa. Ang aking ama naman ay nakaharap sa bintana, ang posisyon ng pagtulog ay maingat pa rin tulad ng dati. Bumangon ako, kumuha ng isang basong tubig at pinagmasdan sila ng matagal. Alam kong iba na ang araw na ito. Bandang 8:00 nag-vibrate ang aking cellphone. Hindi numero ng aking asawa, hindi kilalang numero kundi isang maikling text message. Nasa lobby ako. Gusto kong makausap ka at ang mga magulang mo. Nabasa ko ito ngunit hindi agad sumagot. Pumasok ako sa silid at dahan-dahang ginising ang aking mga magulang. Anong nangyari, anak? Tanong ng aking ina na inaantok pa. Ngumiti ako, may gusto pong kumausap sa inyo. Bumangon ang aking ama at inayos ang kanyang damit, isang bagay na nakasanayan na niya. Taga-pamilya ba ng asawa mo, anak? Tumango ako. Natahimik ang aking ina. Maya-maya huminga siya ng malalim. Sige, mas mabuti nang magkausap kami para magkalinawan. Bumaba kami sa lobby. Tahimik ang hotel sa umaga. Ang receptionist ay nakatayo ng tuwid sa likod ng counter at ang dilaw na ilaw ay malumanay pa rin. Nakaupo ang aking biyenan sa sofa malapit sa salamin na pinto. Nakasuot siya ng simpleng damit, walang makapal na make-up, ang buhok ay maayos na nakapusod. Wala na ang kanyang pagiging dominante, ang mataas na boses na nag-uutos sa buong bahay. Nang makita niya kaming papalapit, bigla siyang tumayo, ngunit pagkatapos ay huminto. Ang kanyang mga mata ay tumama sa aking mga magulang at agad na yumuko. Hindi dahil sa paggalang kundi dahil hindi niya kayang tumingin ng diretso sa kanila. Unang nagsalita siya, ang boses ay paos. Pasensya na kung masyado akong maaga. Sana'y maintindihan ninyo. Tumango ang aking ama ng dahan-dahan. Ayos lang. 2 salita lamang, ngunit sapat na para bumigat ang bunwigi. Umupo ang aking ina, inilagay ang kanyang bag sa tabi. Hindi niya tiningnan ang aking biyanan, hindi rin nagpakita ng inis, ngunit wala na rin ang kanyang pagiging kimi. Umupo ako sa tapat nila. Walang nagsalita ng ilang segundo. Sa huli ang aking biyanan, ang unang nagsalita. Kasalanan ko ang nangyari kahapon. Ang mga salitang iyon ay umalingaw-ngaw sa malawak na labi. Yumuko siya
Nagsalita ako ng mga bagay na hindi dapat. Naging mayabang ako, minamaliit ko ang iba. Hindi ako sumagot. Hindi rin ang aking mga magulang. Pinagdikit niya ang kanyang mga kamay at nagpatuloy. Humihingi ako ng tawad sa inyo. Pasensya na kung nasaktan ko kayo. Sa pagkakataong ito, lumingon siya sa aking mga magulang, ngunit hindi pa rin niya kayang tumingin ng matagal. Matagal siyang tiningnan ng aking ina at saka nagsalita, ang boses ay malumanay ngunit malinaw. Hindi namin kailangan ng paumanhin para sa aming sarili. Napatingala ang aking biyanan, natigilan. Kailangan lang. Nagpatuloy ang aking ina na sa susunod huwag ninyong mamaliitin ang kahit sino, lalo na ang mga magulang ng inyong manugang. Hindi mataas ang boses, hindi naninisi, ngunit bawat salita ay tila tumatama sa tamang lugar. Sunod-sunod na tumango ang aking biyanan. Opo, naintindihan ko po. Lumingon siya sa akin, ang boses ay bumaba. Pwede ba kitang makausap ng pribado? Tiningnan ko siya, wala na ang kanyang pagiging arogante. Tanging isang babaeng natatakot na mawala ang mga bagay na akala niya ay sigurado na. Hindi na kailangan, sagot ko. Kung ano man ang sasabihin mo na dito. Natigilan siya at saka tumango. Sige. Ang tungkol sa kumpanya. Dahil ba sa'yo? Hindi ko itinanggi, hindi rin kinumpirma. Sinabi ko lang, wala akong ginagawang sobra. Ibinalik ko lang ang lahat sa tamang lugar. Napalunok siya. Pwede mo na bang itigil? Tiningnan ko siya ng diretso sa unang pagkakataon. Nakasalalay yan kung pagkatapos ng araw na ito, maiintindihan ninyo talaga kung saan kayo nagkamali. Natahimik ang paligid. Matagal na nakaupo ang aking biyanan. Sa huli sinabi niya halos pabulong. May mga tao talagang hindi dapat minamaliit. Tumayo ako. Kailangan nang magpahinga ng mga magulang ko. Ang iba pang bagay saka na natin pag-usapan. Tumayo rin ang aking biyanan at umatras. Salamat sa pagkakataong ito. Nang tumalikod kami, alam kong mula sa sandaling iyon ang posisyon sa relasyong ito ay tuluyan nang nagbago. Kakatayo pa lang namin nang may marinig kaming mabilis na mga hakbang mula sa pinto ng lobby. Dumating ang aking asawa. Ang kanyang damit ay gusot, ang mukha ay halatang pagod mula sa isang gabing halos walang tulog. Huminto siya nang makita niya ang kanyang ina na nakatayo sa harap ng aking mga magulang. Hindi sumisigaw, hindi naguutos, kundi nakayuko. Natigilan siya. Ang eksenang iyon ay marahil hindi niya inakalang makikita sa buong buhay niya. Nandito ka na pala, sabi ng kanyang ina, ang boses ay paos. Hindi na ito boses ng isang reyna sa kanilang bahay, kundi ng isang pagod na ina. Lumingon ang aking asawa sa aking mga magulang. Nakatayo ng tuwid ang aking ama, ang mga kamay ay nasa likod, ang tingin ay kalmado. Ang aking ina naman ay nakaupo payapa, hindi na umiiwas, hindi na natatakot. Dahan-dahan siyang yumuko. Pasensya na po, kasalanan ko po. Hindi ko kayo naipagtanggol kahapon. Tiningnan ko siya, hindi masaya, hindi nagagalak, tanging isang pakiramdam ng distansya. Tumango ang aking ama. Tapos na yon, pero may mga bagay na hindi na dapat maulit. Idinagdag ng aking ina, ang boses ay malumanay pa rin. Hindi namin kailangan ng paumanhin para sa aming dangal. Kailangan lang namin ng respeto. Napalunok ang aking asawa. Lumingon siya sa akin. Pwede ba tayong mag-usap sa bahay? Umiling ako. Hindi ngayon. Nalito siya. Kailan? Tiningnan ko siya ng diretso. Kapag naintindihan mo na asawa mo ako, pero higit sa lahat anak ako ng mga magulang ko. Natigilan siya. Tiningnan ng aking biyenan ang kanyang anak at saka ako. At sa huli ay sinabi, tama siya. Lumingon siya sa aking mga magulang. Ngayon gusto ko po sanang imbitahan kayo sa isang maayos na tanghalian. Hindi para makabawi, kundi para ipakita ang aking respeto. Tiningnan ng aking ama ang aking ina at tumango ang aking ina. Tinatanggap namin, pero bilang mga magulang ng inyong manugang, hindi bilang mga bisita sa kusina. Yumuko muli ang aking biyenan. Opo. Ang tanghalian na iyon
ay naganap sa isang ibang-ibang bunwigi. Walang nakaupo sa mas mataas na pwesto, walang pangunahing mesa, walang mapanlait na tingin. Ang aking mga magulang ay nakaupo ng tuwid nagsasalita ng dahan-dahan. Ang aking asawa ay tahimik na kumukuha ng pagkain para sa kanila bawat kilos ay maingat. Ako naman ay nagmamasid lang dahil sa aking isipan, isang desisyon na ang nabubuo. Pagkatapos ng tanghalian, tumayo ako. Ihahatid ko na po sina nanay at tatay sa kanilang kwarto. Sumunod ang aking asawa, ang boses ay nagmamakaawa. "Huwag mo akong iwan." Lumingon ako at tiningnan siya ng matagal. "Hindi kita iniiwan," sabi ko. "Hindi lang ako babalik sa dati kong pwesto." Naintindihan niya at sa unang pagkakataon, nakita ko sa kanyang mga mata, hindi galit, kundi totoong takot na mawala ako. Ang hapon ay dumaan ng mabagal. Nakabalik na sa kanilang kwarto ang aking mga magulang. Dahan-dahang isinara ang pinto, ngunit para sa akin ito ay isang hindi nakikitang linya na iginuhit, isang linya sa pagitan ng mga bagay na dati kong tinatanggap at mga bagay na hindi ko na kailanman tatanggapin. Nakatayo ang aking asawa sa labas ng hallway. Naghintay siya, hindi tumawag, hindi humawak sa aking kamay. Nakatayo lamang na parang isang taong alam na matagal na siyang nasa maling lugar. Lumabas ako. "Gusto kong makipag-usap," sabi niya. "Sabihin mo na ang lahat." Tumango ako. Umupo kami sa isang maliit na receiving area. Walang ibang tao, walang ina niya. Walang mga magulang ko, tanging kaming dalawa na lang. "Anong plano mo?" tanong niya. Hindi ako sumagot agad. Nagtanong ako pabalik. "Kung hindi ako tumayo at umalis kahapon, iisipin mo bang humingi ng tawad sa kanila?" Natahimik siya. Ang katahimikan na iyon ang sagot. "Kung ganoon," sabi ko ng dahan-dahan, "huwag mo akong tanungin kung anong gagawin ko. Tanungin mo kung magkasama pa ba tayo sa iisang panig." Tumingala siya. "Pinipili kita." Tiningnan ko siya ng diretso. "Hindi." Natigilan siya. "Pinipili mo ako." Nagpatuloy ako, "Kapag handa kang pumanig sa akin sa oras ng kagipitan, hindi kapag malapit nang mawala ang lahat." Yumuko siya, magkadikit ang kanyang mga kamay. "Nagkamali ako, pero pwede ko pang itama." "Maitatama mo ito ng isang beses," sabi ko. "Pero kaya mo bang baguhin ang isang buong pag-uugali?" Hindi siya sumagot. Sakto namang lumabas ang aking ama. Hindi niya sinasadyang makinig, nakita lang niya kaming matagal nang nag-uusap. Sumenyas siya na umupo kami. Tiningnan niya ang aking asawa. Nang matagal, hindi naninisi. Hindi nagsasalita ng masakit. Tanging tingin ng isang taong malapit nang matapos ang kanyang buhay. "Alam mo ba," sabi ng aking ama, "kung bakit hindi ako nagsalita kahapon?" Umiling ang aking asawa. "Dahil gusto kong makita." Nagpatuloy ang aking ama. "Kung alam mo ba kung saan ka dapat nakatayo?" Natigilan siya. Ang pagiging asawa ay hindi tungkol sa pananatili sa gitna para sa kapayapaan. Ito ay tungkol sa pagpili ng tamang panig kahit na magalit pa sa iyo ang iba. Natahimik ang lahat. "Ang anak ko," sabi ng aking ama, nakatingin sa akin mula pagkabata, ay naghirap na. Hindi niya kailangang mag-asawa para gumanda ang buhay niya. Kailangan lang niya ng isang taong hindi hahayaang maliitin ang kanyang mga magulang. Lumingon siya sa aking asawa. "Kung magagawa mo yan, may pag-asa pa ang pamilyang ito. Kung hindi," huminto siya sandali, "mas mabuti pang maghiwalay na kayo." Walang sinabi ang aking asawa. Matagal na katahimikan. Sa huli, tumayo siya at yumuko ng malalim. "Naiintindihan ko po." Walang pagdadahilan, walang pakiusap. 4 na salita lamang. Tiningnan ko siya, wala nang galit sa aking puso, wala na ring bulag na pag-asa. Tanging kalinawan. Lumingon ako sa aking ama. "Salamat po, tay." Tumango siya. Habang papalayo ako, alam kong pagkatapos ng araw na ito, hindi na maibabalik ang dati. Ngunit dahil din dito, makakalakad na ako ng hindi nakayuko,
Nang gabing iyon, mag-isa akong nakaupo sa tabi ng bintana. Sa labas nagsimula ng umilaw ang mga ilaw ng lungsod, isang makulay at abalang tanawin na para bang normal lang ang lahat. Ngunit para sa akin, nasa ibang kabanata na ako. Nakatayo ang aking asawa sa aking likuran, may sapat na distansya. Napag-isipan mo na ba? Tanong niya, ang boses ay pagod ngunit totoo. Hindi ako lumingon. Napag-isipan ko na mula pa noong nanahimik ka sa kusina. Pinisil niya ang kanyang mga kamay. Pwede akong magbago. Papanigan na kita. Kakausapin ko si mama. Lumingon ako at tiningnan siya. Walang galit, walang paninisi, tanging isang kawalan ng tiwala. Tama ka, sagot ko. Pwede kang magbago. Pero ayokong ipagpatuloy ang pagsasamang ito na naghihintay kung maglalakas loob ka bang gawin yon o hindi. Natigilan siya. Gusto mong makipaghiwalay? Tumango ako, walang pag-aalinlangan. Hindi kita iniiwan dahil sa pera. Sabi ko, ang boses ay kalmado. Iniiwan kita dahil ayokong habambuhay na turuan ang isang tao kung paano respetuhin ang mga magulang ko. Napaupo siya. Matagal na katahimikan. Sa huli sinabi niya, ang boses ay paos. Talo na ako. Hindi talo dahil sa kapangyarihan, hindi talo dahil sa pera, kundi talo dahil matagal na siyang nasa maling panig. Kinaumagahan dinala ko ang aking mga magulang para mag-almusal. Sa pagkakataong ito, walang nauuna. Walang nasa ilalim, tanging kaming tatlo na lang, nag-uusap at nagtatawanan na parang isang tunay na pamilya. Tiningnan ako ng aking ina at nagtanong, malungkot ka ba? Umiling ako. Nanghihinayang lang ako na napakatagal kong nagtiis. Ipinatong ng aking ama ang kanyang kamay sa aking balikat. Ang pagtayo sa tamang oras ay tanda ng katatagan. Sa kabilang dako ng lungsod, nagsimula ng magbayad ang pamilya ng aking asawa. Hindi maingay, hindi eskandaloso, ngunit sapat na para maintindihan na ang mga bagay na akala nila'y sigurado ay napakarupok pala. Tumawag sa akin ang aking biyenan sa huling pagkakataon. Anak, hindi na ako aasa pang bumalik ka. Sabi niya, ang boses ay pagod. Sana lang huwag mo kaming kamuhian. Sumagot ako ng mahina. Hindi ko po kayo kinamumuhian pero hindi na rin po ako babalik. Natapos ang tawag. Ipinatay ko ang cellphone. Tiningnan ko ang aking mga magulang na naglalakad sa unahan. 2 taong halos buong buhay nang magkasama at sa unang pagkakataon naglalakad kasama ang kanilang anak nang hindi nakayuko. Alam kong mula ngayon hindi ko na kailangan ng isang kasal para patunayan ang aking halaga. At ang aking mga magulang hindi na kailanman uupo sa kusina ng kahit sino. Hindi ako nakatulog ng gabing iyon. Hindi dahil sa lungkot o panghihinayang, kundi dahil sa aking isipan. Dahan-dahang bumabalik ang mga alaala. Malinaw na para bang sa unang pagkakataon, may sapat akong kalmadong pag-iisip para tingnan ang lahat mula simula hanggang wakas nang hindi na kailangang ipagtanggol ang kahit sino. Tahimik ang silid, ang orasan sa dingding ay tumitiktak. Maaga nang natulog ang aking mga magulang, mas mahimbing at payapa kaysa sa mga nakaraang araw. Alam kong mula nang umalis kami sa bahay na iyon, gumaan na ang kanilang pakiramdam kahit hindi nila sabihin. Nakaupo ako sa tabi ng bintana, pinagmamasdan ang mga ilaw ng lungsod. Ang matataas na gusali, ang makukulay na ilaw, ang mga abalang tao. Lahat ng iyon ay dating mga bagay na inakala kong dahilan para magtiis ako, para hindi ako mapag-iwanan, para maging karapat-dapat sa posisyon ng isang manugang. Ngunit ngayon napagtanto ko na ang mga bagay na iyon ay napakaliit pala kumpara sa dignidad ng aking mga magulang. Naalala ko ang hapong iyon, ang aking ama na nakatayo sa kusina, ang aking ina na nakayuko at ang aking asawa na nanahimik. Ang katahimikan na iyon, kahit hindi maingay, ay mas mabigat pa kaysa sa anumang sigaw. May mga sakit na hindi nagmumula sa maraming salita, kundi sa katahimikan ng taong dapat sanay nagsalita. Tinanong ko ang aking sarili kung hindi ako tumayo noon, kung pinili ko ring manahimik saan, kaya
uupo ang aking mga magulang sa mga susunod na salo-salo? Sa kusina pa rin ba o sa isang sulok kung saan walang makakapansin? Huminga ako ng malalim. Sa unang pagkakataon malinaw kong nakita na hindi ako natalo. Sa katunayan nakalaya ako mula sa isang buhay kung saan kailangan ko pang humingi ng permiso para respetuhin. Kinaumagahan ng tumama ang sikat ng araw sa silid, nagising ako na may ibang pakiramdam. Hindi nag-aalala, hindi mabigat ang dibdib, tanging isang kakaibang gaan sa pakiramdam na para bang naibaba ko na ang isang pasanin na matagal ko nang dala. Nagtutulak ng kape ang aking ama, naghahanda ng almusal ang aking ina, mga ordinaryong gawain. Ngunit sa eksenang iyon nakita ko ang isang bagay na hindi ko pa nakita noon. Nabubuhay ng dahan-dahan ang aking mga magulang at hindi na sila natatakot. Tiningnan ako ng aking ina at nagtanong, "Nagsisisi ka ba?" Umiling ako, hindi na kailangang mag-isip. "Hindi po, Nay." Natahimik sandali ang aking ina at saka tumango. Sapat na yon. Tatlong salita lamang, ngunit naintindihan kong hindi lang iyon sagot para sa akin kundi sagot sa lahat ng taon na nagtiis siya para sa akin. Bumalik ako sa aking kwarto at binuksan ang cellphone. Isang hindi pa nababasang mensahe mula sa dati kong asawa ang lumabas. Pasensya na kung huli na nang maintindihan ko. Matagal kong tiningnan ang mga salitang iyon at saka ipinatay ang screen. Hindi dahil sa galit kundi dahil naiintindihan ko na may mga paumanhin na kapag dumating sa tamang oras ay nakakagaling, ngunit kapag huli na ay isa na lamang pagtatapos. At para sa akin ang kwentong iyon ay kailangan ng isara. Ang bagong bahay ay hindi malaki. Isang maliit na bahay lamang sa isang tahimik na eskinita. Sa umaga maririnig mo ang huni ng mga ibon at sa hapon tumatagos ang sikat ng araw sa mga puno. Hindi ito isang lugar na kahanga-hanga, ngunit ito ang lugar kung saan sa pagpasok ko pa lang, alam kong makakahinga ng maluwag ang aking mga magulang. Nang lumipat kami pinunasan ng pinitingan na nasa ng aking ina ang bawat sulok ng mesa. Hindi dahil marumi, kundi dahil nakasanayan na niya. Ang aking ama naman ay inayos ang mga lumang paso na dinala niya mula sa probinsya habang tumitingala sa langit na para bang tinitiyak niyang sapat na tahimik ang lugar na ito para manatili ng matagal. Maliit ang bahay na to, sabi ng aking ama, ang boses ay kalmado. Pero pwede nang tirhan. 4 na salita lamang, ngunit naintindihan kong para sa kanya ang pwedeng tirhan ay nangangahulugang hindi na kailangang yumuko. Ang mga sumunod na araw bumagal ang takbo ng buhay. Sa umaga maagang gumigising ang aking ama. Binubuksan ang pinto, nagdidilig ng mga halaman, hindi na kailangang tumingin sa relo. Minsan matagal siyang nakatayo para lang pagmasdan ang mga bagong usbong na dahon at ngumingiti ng mag-isa. Ang aking ina naman ay nagluluto. Hindi para habulin ang oras ng iba. Hindi para mag-alala kung may magrereklamo sa lasa, kundi nagluluto ayon sa panlasa ng aming pamilya. Minsan simpleng ulam lang ang niluluto niya. Ngunit tinatawag pa rin niya ako para sabay-sabay kaming kumain. Isang tanghali, habang kumakain kami biglang nagsalita ang aking ina. Matagal na mula noong huli akong kumain na hindi parang may nakabara sa lalamunan ko. Natigilan ako. Ibinaba ng aking ama ang kanyang mga kubyertos. Matagal na tiningnan ng aking ina at tumango. Oo, matagal na. Walang nagpaliwanag pa, ngunit naiintindihan naming lahat na sa mga nakaraang taon, kahit na masagana ang pagkain, palaging may isang bagay na hindi malunok. Sa hapon madalas na nakaupo ang aking ina sa beranda, tinutupi ang mga lumang damit. Sa pagkakataong ito may nakita akong kakaiba sa kanya, isang kapayapaan. Hindi na siya palingon-lingon. Ginagawa niya ang lahat ng dahan-dahan na para bang sa wakas ay mayroon na siyang oras para sa kanyang sarili. Minsan isang kapitbahay ang dumaan at nagtanong, "May kasama po kayong anak na babae?" Ngumiti ang aking ina, ang boses ay malumanay. "Oo, anak ko yan." Hindi na kailangan ng paliwanag. Narinig ko sa kanyang boses ang pagmamalaki na bihira niyang ipakita noon.
Sa gabi nanonood kami ng TV. Madalas na nakakatulog ang aking ama. Kinukumutan siya ng aking ina. Isang pamilyar na kilos ngunit wala na ang pag-aalala. Pinanood ko sila at napagtanto ko ang kailangan lang pala ng mga magulang ko ay isang lugar kung saan sila ay payapa. Hindi kailangang mayaman, hindi kailangang nakahihigit sa iba, kailangan lang na hindi minamaliit. Bago matulog pumasok ang aking ina sa aking kwarto at bumulong. Huwag kang mag-alala para sa amin. Masaya na ako ngayon. Hinawakan ko ang kanyang kamay. Pasensya na po kung hinayaan ko kayong magdusa ng ganito katagal. Umiling siya. Hindi mo kasalanan. Masyado lang tayong matagal na nagtiis. Nang gabing iyon habang nakikinig sa hangin payapa ang aking puso. Alam kong kahit marami pang haharapin, hindi na uupo sa kusina ng kahit sino ang aking mga magulang. At para sa akin iyon pa lang ay isang tagumpay na. Pagkatapos noon hindi na muling nagparamdam ang pamilya ng dati kong asawa. Wala nang sunod-sunod na tawag, wala nang mga mensahe. Ang lahat ay tahimik. Ngunit ang katahimikan na iyon ang pinakamabigat sa lahat. Huli nang pumapasok sa trabaho ang dati kong asawa. Wala na ang kanyang kumpiyansa. Ang mga meeting ay humahaba at madalas siyang nakatitig sa kanyang cellphone na para bang naghihintay ng isang bagay na hindi na babalik. Ang posisyon niya bilang manager ay nandoon pa rin ngunit ang kapangyarihan ay wala na. Ilang mga partner ang naging mas maingat sa pakikipag-usap sa kanya. Napansin ito ng aking biyenan. Isang hapon binisita niya ang dati kong asawa sa opisina. "Nakakausap mo pa ba siya?" tanong niya. Umiling ang lalaki. Napaupo ang biyenan at tumingin sa labas. Dati akala ko mahina siya dahil mabait. Ngumiti siya ng mapait. Ngayon ko lang nalaman ang pinakamabait na tao pala ang pinakadelikado kapag hindi na nila kailangan pang magsalita. Hindi sumagot ang lalaki dahil iyon din ang napagtanto niya. Sa mga sumunod na hapunan, ang dating maingay na bahay ay naging malungkot. Wala nang nag-uusap tungkol sa pera o posisyon. Minsan isang kamag-anak ang nagtanong, "Kamusta na ang dati mong asawa?" Ibinaba ng biyenan ang kanyang kubyertos at nagsalita, "Maayos na siya." 3 salita lamang, ngunit walang nangahas na magtanong pa dahil naiintindihan ng lahat na may mga taong sapat ng maging maayos para maging isang mabigat na sagot. Sa aking panig wala na akong narinig pa. Hindi dahil hindi sila nahihirapan kundi dahil wala nang sino man ang may karapatang magkwento sa akin. Nang gabing iyon tinanong ako ng aking ina, "Ginugulo ka pa ba nila?" Umiling ako. "Hindi na po." Tumango ang aking ama. Kung ganoon naiintindihan na nila. Tiningnan ko siya. Naiintindihan ang ano? Na hindi lahat ng tahimik ay madaling apihin. Hindi lahat ng nagtitiis ay walang lugar. At hindi lahat ng pamilya ay pwedeng maliitin ng hindi nagbabayad. Nang gabing iyon mahimbing ang tulog ko. Dahil sa unang pagkakataon sigurado akong nasa ibang direksyon na ang buhay ko. Ang buhay ko pagkatapos noon ay bumalik sa dati, walang gulo, walang malaking pagbabago. Lahat ay nasa tamang lugar. Sa umaga naglalakad kami ng aking mga magulang. Ang mga kwentuhan nila ay simple ngunit para sa akin iyon ang pinakapayapang tunog sa mundo. Bumalik ako sa trabaho. Walang nagtatanong kung asawa ako ni Numan. Nagtatrabaho ako ayon sa aking kakayahan, pumipirma sa mga desisyon nang hindi kailangang nasa likod ng iba. May isang nagtanong, "Hindi mo ba ipapaliwanag kung sino ka talaga?" Ngumiti ako. Sapat nang alam ko kung sino ako. Dahil naiintindihan ko kapag nabubuhay ka ng maayos ang paliwanag, ay darating ng kusa o hindi na kailangan pa. Isang gabi nakatanggap ako ng mensahe. "Balita ko iba ka na raw ngayon." Matagal kong tiningnan iyon. Iba. Hindi ako nagbago, hindi ko lang tinatanggap na mailagay sa maling lugar. Hindi na ako natatakot sa sasabihin ng iba. Ang mga takot na iyon ay umiiral lamang kapag hinahayaan mo. Isang gabi habang kumakain kami sinabi ng aking ina, "Ngayon kapag tinitingnan kita, panatag na ako."
Tumango ang aking ama. Hindi mo kailangang patunayan ang kahit ano. Nabubuhay ka ng tama. Ang dalawang pangungusap na iyon ay sapat na. Nang gabing iyon, tumingin ako sa salamin. Isang ordinaryong babae na alam na hindi na niya ipagpapalit ang dignidad para sa isang pekeng kapayapaan. Sa aking isipan wala nang mga tanong na paano kung o sana. Tanging isang kasiguraduhan sa buhay na ito, hindi na ako babalik para humingi ng lugar sa kahit kanino. At ganoon ko sinimulan ang bagong buhay ko. Nang hapong iyon, umulan ng mahina. Mga ambon lang na nagpalamig sa daan. Nakatayo ako sa kusina nakikinig sa ulan. At naramdaman ko ang isang natural na kapayapaan. Ang hapunan ay simple. Isang mainit na sabaw, isda at gulay. Mga pagkaing pamilyar. Umupo ang aking ama, inayos ang kanyang kubyertos. Inihain ng aking ina ang sabaw. Kain na tayo anak, walang kailangang hintayin. Kumakain kami sa tunog ng ulan. Tiningnan ko sila ang tuwid na pag-upo ng aking ama, ang payapang ngiti ng aking ina, at napagtanto kong ito ang gusto kong protektahan mula pa noon. Maya-maya nagsalita ang aking ina. Noong sinabihan kaming sa kusina kumain, hindi ako nagalit. Natigilan ako, nalungkot lang ako, sabi niya, dahil nanahimik ka. Yumuko ako. Ibinaba ng aking ama ang kanyang kubyertos. Pero tumayo ka, sapat na yon. Ang tatlong salitang iyon ay nagpabara sa aking lalamunan. Tiningnan ko ang dalawang taong nagtiis para sa akin at naunawaan ko may mga pagsasama na kung ang kapalit ay ang dignidad ng iyong mga magulang, mas mabuti pang wala na lang. Inabutan ako ng aking ina ng isda. Maayos na ngayon. Kahit maliit ang bahay basta't walang kailangang yumuko. Sa labas tumila na ang ulan. Ngunit sa loob ng bahay, napakainit ng pakiramdam. Naalala ko, ang mapanlait na tingin, ang masasakit na salita. At ang sandaling hinawakan ko ang kamay ng aking mga magulang at lumabas sa pintong iyon. Kung babalikan ko ang sandaling iyon, gagawin ko pa rin ang parehong bagay. Dahil mula nang pinili kong pumanigan ang aking mga magulang, pumanig na rin sa akin ang aking buhay. Itinaas ko ang aking mangkok at ngumiti. Kain na po tayo, Naytay. Lumalamig na ang sabaw. Tumango ang aking ama at bumulong ng isang pangungusap na hindi ko malilimutan. Hindi kailangang malaki ang bahay basta't may sapat na lugar para sa dignidad. Naiintindihan ko na ang kwento ko ay hindi tungkol sa pagkapanalo o pagkatalo. Ito ay kwento ng isang anak na natutong tumayo at ng isang pamilyang sa wakas ay nakaupo na sa tamang lugar. Sa labas tumila na ang ulan. At sa aking puso ang lahat ay tunay ng payapa. Aral ng kwento. Ang kwentong ito ay hindi tungkol sa kung sino ang nanalo o natalo. Ito ay isang paalala na huwag ipagpalit ang dignidad para sa kapayapaan. Huwag hayaang maliitin ng iba ang iyong mga magulang sa ngalan ng pamilya. May mga sakit na hindi nagmumula sa sigaw kundi sa katahimikan ng taong dapat sanay nagtanggol sa iyo. Bilang asawa o anak, tandaan kung ang isang pagsasama ay nagiging dahilan para yumuko ang iyong mga magulang, hindi na iyon kaligayahan kundi pagtitiis na nakabalot sa salitang pamilya. Hindi kailangang nakahihigit sa iba, sapat nang nasa tamang lugar ka at hindi mo hinahayaang mailagay sa maling lugar ang mga taong mahal mo. Dahil hindi kailangang malaki ang bahay, basta't may sapat na lugar para sa dignidad.